Amen. Isang magandang umaga po sa buhay po ng bawat isa. So yung mga kapatiran po na nandyan sa labas, tara na po, pasok na po tayo dito sa church, sa loob. Tayo po ay magsisimula na sa gawain para po sa ating Panginoon. Palakpakan pa nga po muna natin ang Lord. Amen. Tunay nga po na nararapat po siyang pasalamatan, papurihan, ibigay sa Kanya yung pinakamataas na papuri dahil napakabuti po niya, napakatapat po niya sa ating mga buhay. Imagine po na gano'n na po katagal yung pandemya. Marami na po yung nawala. Marami na po yung nasuong kung saan-saan. Pero tayo po, pinapatnubayan ng Diyos. Amen. Siya po yung nagsusustain sa atin. Physical, mental, spiritual. Nandun po, pinagkakaloob po niya sa atin. Kaya, nandito po tayo ngayon. Mayroon tayong buhay, may lakas, may hininga upang sambahin at pupurihan natin siya. So, sa lahat ng kabutihan niya, ito lang yung magaganti natin. Sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Amen. So, ngayon po, tayo pong lahat, magsitayo po kayo. Lalako po tayo sa ating opening prayer. Pangunahan po tayo ni Sister Jezabel.
Yes, yes, oh Jesus, hallelujah. Father, in the name of Jesus, Panginoon, oh God. Lord, salamat, Panginoon, sa umagang ito, oh God. Salamat, Father God, sa panibagong araw, oh God, panibagong pag-asa, oh Jesus, Panginoon, na ipinagaloob niyo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, oh God. Lord, salamat, Panginoon, sa kalakasan, oh God. Salamat, Panginoon, dahil may lakas kami sa araw-araw, oh God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil wala po kami ngayon sa pagamutan, oh God. Lord, maraming salamat po dahil nagagawa po namin na paglingkuran ka, O God, sambahin ang pangalan mo, Father God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, O God, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, nawa po, Panginoon, sa umagang ito, O God, kami po ay humihingi na kapatawaran, O God, sa aming mga naisip, na salita, na gawa na hindi po naging karapat dapat sa inyong harapan, O God. Lord, patawad din po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, O God. Lord, kung minsan, Panginoon, hindi po namin na ano po yung mga panuntunan mo, Father God. Pero salamat, Panginoon, O God, dahil nandyan pa rin po kayo para sa amin, O God. Hindi nyo po kami iniiwan, hindi nyo po kami pinababayaan, O God, Lord. Tunay nga po, Father God, na wala po, Panginoon, kapantay, Panginoon, yung pagmamahal niyo po sa amin, O God, Lord. Hallelujah, Father. At sa umaga pong ito, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming linisin ng inyong dugong banal, O God, Lord. Linisin niyo po ang aming isip at aming puso, O God, upang malaya po kayong makapasok sa aming buhay, O God, Lord. Maraming salamat, O God. Hallelujah, Father. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, O God, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, O God, ay aming itinataas, O God, ang aming gawain, O God, Lord. Patuloy, Panginoon, na kayo po, Father God, ang siyang manguna, O God. Patuloy, Panginoon, na kayo po ang siyang maging sentro ng aming gawain ito, O God, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, O God, lahat po, Father God, ng itatayo mo, O God, sa harap na ito, O God, ay maging pagpapala po sa iba, O God, Lord. Kayo po ang makita sa kanilang mga buhay, O God, Lord. Kayo po ang maitaas, O God. Hallelujah, Father. At Lord, ganun din po, Panginoon, sa maghahatid ng inyong salita, O God, Lord. Patuloy, Panginoon, na langisan mo ang kanyang labi, O God. Patuloy, Panginoon, na kayo po, Father God, ang makita sa kanyang buhay, O God, Lord. Kayo po ang magsalita, O God, sa harapang ito, O God. Kayo po ang makita, O God, ang kabutihan mo po, Panginoon, ang makita, O God, sa araw na ito, O Lord. At ang nais mo lamang po, Panginoon, ang maihayag, O God, at magsilbi po itong kalakasan, at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, O God. Hallelujah, hallelujah, Father, O God. At Lord, ganun din po, Panginoon, O God, sa nanonood po, Panginoon, sa live stream, O God, at ganun din po sa mga nandito po ngayon, O God. Lord, patuloy, Father God, na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, O God. Patuloy, Panginoon, na kung nasan man po, Panginoon, ang bawat isa ay patuloy na ingatan mo, O God. Hallelujah, Father. Samahan mo, O God. Hallelujah, hallelujah, Panginoon, O God. Lord, ang aming gawain ay tagumpay na, Panginoon, gaya ng pagkatagumpay mo sa krus ng Kalbaryo, O God. Lord, ano man pong uri ng distraction, O God, ay aming kinakancel. Ano man pong uri ng gawa ng kaaway ay aming winawasak, winawalan ng karapatan sa pangalan ni Jesus, O God. Hallelujah, hallelujah, Father, O God. At ito pong gawain ito ay magiging matagumpay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen! Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen! Pumalakpak nga po ang lahat ng pinagpala! Amen! Patuloy nating awitan ang ating Diyos na buhay. Sa sigaw ng alon di manggagamba, sa gitna ng dilim di ako mag-isa.
Jesus. Yes, Jesus, maghari ka sa buhay ng bawat isa. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit laot ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit laot ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. Yes, Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit laot ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa lakit laot ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila 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 pag-ibig mo. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na. Katuwiran
krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo'y pag-asa at naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katuwiran ni Jesus, iyong nakikita. Dakila ka, dakila ka, dakila. Pag-ibig mo, oh Jesus. Dakila ka, hallelujah. Yes, O God. Dakila ka, O Diyos. Sapat ang inyong biyaya at grasya. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Inirigalo nyo ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama, sa pagliligtas nyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa pagpapatawad nyo po sa amin. Salamat po, O Diyos, binigyan niyo po kami ng karapatang maging anak mo. Kaya kami po'y diretso na nakalalapit sa inyo ngayong umaga. Nasasamba po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Napupuri po namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Makapangyarihang Diyos na sumasagot sa aming dalangin. Salamat po ngayon pong umaga na nagdideklara po kami na ang mabuting bagay na pinasimulan nyo sa amin ay kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. We are in the winning side, O Diyos. Nanalo na si Kristo sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, natapos po ang kanyang misyon. Kung kaya ang sangkatauhan ay natubos at naligtas. Wala po kaming gagawin kundi manalig sa anak mong si Jesus. Salamat po, Diyos. We are overcomer. We are blessed. We are empowered. In the name of Jesus. We are anointed. We are a more than conqueror. We can do all things through Christ who is in us. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. In the name of Jesus, may gagaling sa umagang ito. May lalakas sa umagang ito. May maliligtas sa araw na ito. May lalaya sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus may tagumpay. Sa pangalan ni Jesus may kalakasan. Sa pangalan ni Jesus may kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, O Diyos, ay nandoon ang kasiglahan. Ang nagtitiwala po sa inyo, nagpapanibagong sigla. Ang lakas namin matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad po kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Pagpalain niyo po ang mga nasa live stream.
nasa ibang bansa, narito sa Pilipinas, lahat ng nakakonek sa website na ito, sila isisigla. Pagpapalain nyo ang kanilang pamilya. Ang mga panalangin nila, sasagutin nyo po ngayong umaga. Salamat po sa himala. Salamat po sa tagumpay. Mababa po ang aming sarili sa inyong grasya at habag. Nakatatayo po kami. Instrumento lamang nyo po kami. Salamat, buhay pa kami. Hindi pa kayo tapos sa aming buhay. Makararating kami sa finish line. Makararating kami sa hangganan, O Diyos. Dahil kayo ang mabuting Diyos na tumawag po sa amin. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. Magandang umaga po sa ating po lahat. Lalo na po sa mga nasa live stream sa ibang bansa. Narito po sa Pilipinas. Good morning po sa inyo, mga magulang at kabataan. Lahat po na naririto. Share po natin, itag po natin ang website pong ito. Napakahalaga na ang kaligtasan po natin, tinamo, ay atin pong ibahagi sa mga taong konektado po sa atin. Sapagkat isang beses lamang pong dadaan ang buhay natin sa mundong ito. Napakahalaga na meron po tayong personal na relasyon kay Kristo. Ano po? Sa kamang lugar naroon, mahal ka ng Diyos. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo. Kayong lahat ng napapagal, nabibigit ang lubha sa inyong pasanin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Si Jesus po ang ating pag-asa. So ang topic po natin ngayon pong umaga, sabi po dyan ay Champion or Finisher. Champion or Finisher. Ang mananalo ay mananapos. Sa Tagalog. Ang mananagumpay ay nakakarating sa hangganan. Finish line. Ang mananalo hindi po sumusuko, hindi po umaayaw. Bakit? Sabi po sa Philippians chapter 1 verse 6, ang Diyos po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Siya po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesus. So at alam po naman natin na kaya po natin ito ay nasasabi dahil nagtagumpay na po ang Panginoon Hesus sa krus po ng Kalbaryo. Doon po sa 7 powerful words na binigkas ni Hesus bago siya malagutan po ng hininga. Mababasa niyo po yan sa aklat po ng John chapter 19 verse 30. Ang sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, mission accomplished na siya. Nanalo na siya sa krus ng Kalbaryo. At siya naman ay hindi na natiling patay. After 3 days sa buhay siya muli. Iyon ang ganap na ating katagumpayan. So, nanalo na si Jesus. At yung lagi ko po sinasabi sa inyo rito sa lupa, na itumba na Jesus yung 3 siga sa mundong ito. Kamatayan, dahil nabuhay siya muli, kasalanan at si Satanas. Colossus 2:15, sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay nalupig niya na ang pinuno ng sanlibutan ito at ipinarada na parang bihag sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya ang tawag sa atin, we are a more than conqueror. We are overcomer. Nandiyan ang pagsubok. Pero sinusubok lang tayo ng panahon, pero pinatatagtag tayo ng Panginoon. Ano po? Gagamitin natin ngayon yung buhay po ni Nehemiah. Kilala naman po natin si Nehemiah sa Book of Nehemiah. At sabi po rito sa Nehemiah chapter 6 verse 15 to 16. Sabi po rito, pagkaraan ng 52 araw ng paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Ang keyword dito, natapos ang pader. Ano po? Sabihin ay si Nehemiah may na-accomplish. Parang, di ba, nung tayo po ay January, nagpasting tayo, nanalangin tayo, itinaas natin ang buong taon ng 2021. Yung ating mga plano, inilatag natin sa Diyos. At ngayon ay Oktubre na, matatapos na po ang taon 2021. Tuloy-tuloy tayo. Nagpapatuloy tayo doon sa assignment natin. Nagpapatuloy tayo doon sa
destiny natin, sa calling po natin. Hindi tayo huminto kahit po gawain. Ano ho? Maraming pagsubok. Hindi po mawawala ang pagsubok, pero ang mahalaga, nagpapatuloy ka. Sabi mo sa iyong katabi, nagpapatuloy ka. Kagaya po ni Nehemiah, natapos po yung kanilang pangarap. No, natapos yung kanilang nais marating. Sabi rito sa verse 16, nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa aming mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Siyempre, pagkasama mo ang Diyos, we can do all things through Christ who strengthens us. Ano po? So, kahit si Jesus, 33 years old si Jesus, sabi niya po rito sa John 17:4, sabi niya rito, ang Panginoon Jesus na po ang nagsasalita dito, kausap po niya yung Ama. Sabi niya, John 17 verse 4, inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Diba? Si Jesus ay 33 years old, natapos niya ang mission niya dito sa lupa para iligtas tayo, tubusin tayo sa kasalanan, at magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan, at ipakilala si Kristo sa buong mundo. Kaya ngayon, the Great Commission, humayo ka sa buong mundo, ipangaral mo ang kanyang salita, at bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa akin. Kaya ang trabaho talaga po ng Kristiyano, win souls and make disciples. Nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka man, nag-aaral ka man, o ano mang ginagawa mo, binigay sa iyo ng Diyos yan. Pero ang bottom line yan ay mag-ibanghelyo pa rin. Ano? Ilapit pa rin natin ang mga tao kay Kristo. So praise God. Sabi nga po dito, ano ba ang ginawa ni Nehemiah kaya natapos niya ang kanyang assignment na ipinapagawa sa kanya ng Diyos? So bigyan ko kayo ng istorya po dito. Ano ho? Ito pong istoryang ito, di ba yung Jerusalem. Ang Jerusalem po, capital po yan ng Israel. At nung panahon po sa Old Testament, pagka po ang leader ng Israel ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinagpapala po ang bansang Israel. Pag naman ang leader ay hindi righteous, maraming salot, sakuna, natatalo ang bansang Israel. At naganap po yan sa bansang Israel noong ang mga Israel ay sumuway sa Diyos. At inalaw ng Diyos na masakop po sila ng kaaway. At sa Jerusalem, bagsak po yung muog. Pag sinabing muog, pader po ito wall to. Noong kasing unang panahon, ang proteksyon ng mga kaharian, bakod. Ano ho? Bakod. Para hindi po mapasok ng kaaway. Kaya, di ba, nanonood kayo ng mga pelikula? Yung mga kaharian sa pelikula ay ang tataas po ng pader. At pinoprotektahan nila ang pader na yon. Kasi pag daguho ang pader na yon, sasalakay po ang mga kaaway. Kaya pagka ang pader na yon ay buo, hindi sila pwedeng masalakay ng kaaway. Ngayon, inalaw po ng Diyos na bumagsak yung pader at nabihag po ang mga Israelita noon. Marami po ay nadala sa Babylonia. So, kaya po, kalunos-lunos ang kalagayan po ng bayang Israel po noon at pinagtatawanan po sila ng mga tao. Pinagtatawanan po sila ng kaaway. Ano ho? Pero ito po si Nehemiah ay napakaganda ng kalagayan niya sa buhay. Tuusin niyo po na siya po ay sa palasyo nagtatrabaho. Sa hari po siya nagtatrabaho. Di ba pagka nagtrabaho ka sa Malacanang, iba yung dating. Amen? Kasi yun ang pinaka-popular na opisina. Dito lang sa lupa. Ano ho? Pagka napasok ka sa Malacanang ay iba ka. No, ho? Ika nga ay may kilatis ka. Si Nehemiah doon nagtatrabaho. Ngayon nang mabalitaan niya po sa kanyang kapatid na ang nangyari sa kanyang kababayan na ang Jerusalem ay bagsak at sakop ng kaaway. Kaya po nandoon na siya po ay nahabag. Actually, si Nehemiah napaiyak. At nadaman niya yung bigat ng kalagayan ng kanyang kababayan.
At siya po ay nandoon na nag-ayuno. Nanalangin siya. No, parang yung ginagawa natin dito, pagka January, nag-aayuno tayo, itinataas natin na sa Panginoon yung mga gagawin natin. Yung bang pagka napakabigat ng problema mo, minsan ay hindi mo kayang abutin na iyong kamay, pero kayang abutin ng panalangin mo. Ano ho? Ganun po nangyari kay Nehemiah. At ang panalangin ni Nehemiah, ako'y uuwi sa aking kababayan. At papangunahan ko sila para muling mabuo, maitayo muli yung bumagsak na pader. Habag na habag siya. At ang panalangin niya, pag binasa niyo po yung Nehemiah chapter 1, Lord, i-bless mo po ako at i-bless mo po ako at sa paglapit ko po sa hari ay payagan po ako ng hari na makauwi. So, nandoon po na yun ang panalangin ni Nehemiah. At sa paglapit po niya sa hari, kasi nanalangin siya, nag-ayuno, pumayag po yung hari. Sabi po ni Haring Herhes, mga ilang araw ka ba doon sa pag-uwi mo? So, tinanong niya at pumayag yung hari. Tapos ay may pabor pa. Kaya kapag tapat ka sa naglilingkod sa Diyos, binigyan pa siya ng pabor, binigyan pa siya ng hari ng kagamitan na gagamitin niya para sa pagpapatayo ng pader. To make the long story short, nakauwi po si Nehemiah sa kanyang kababayan. Ang antindi nang nangyari. Kaya nga po napakahalaga na may leader na may malasakit. Sabi mo siyang katabi, may leader na may malasakit. Pagka po yung mga magulang, yung pamilya, may malasakit sa pamilya, mahalaga po yan. Kaya nga kahit po sa gobyerno, dapat nagpe-pray tayo ng talagang may malasakit. Yung may puso na aabot sa mga kabataan, pamilya, yung bang nakakaramdam. Kagaya ni Nehemiah, nung maramdaman po niya, nung mabalitaan lang niya, yung nangyari sa kanyang kababayan, naiyak siya, nahabag siya. At hindi niya natiis. Kung tutuusin, si Nehemiah po ay napakaganda na ng kalagayan, comfort zone. Siyempre, siguro talagang mayaman ito. Tuusin mo, sa palasyo ko nagtatrabaho. Kung ang sarili lang niya ang kanyang iintindihin, hindi na siya dapat umalis pa doon. Napakaganda na ng tayo niya. Mayaman na siya. Sa palasyo pa. May integridad pa siya. May pangalan tao. Bakit makikialam pa ako sa mga kababayan ko samantalang okay na ako dito? Pero si Nehemiah ay kinausap po ng Diyos. Ano po? Di ba ang sarap pong kausapin ka ng Diyos? Yung bang may ipagtatanggol ka, meron kang ipaglalaban. Hindi sa iyong sarili. Ang ilalaban po dito ni Nehemiah, bansang Israel. Kababayan niya. Ang ganda ng kanyang kalagayan, iniwan niya. Ano po? So, ano ba yung ginawa niya? Number 1. So, ang number 1 po, nakatangian po ni Nehemiah, number 1, God steward. Ano po? Tignan niyo po rito sa verse, basahin po natin, sa Nehemiah 1:11. Mabuting tagapamahala. Napakahalaga po ng mabuting tagapamahala. Sabi po rito, Nehemiah 1:11, O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Sa panahong iyon, kahabagan ako ng hari. Tingnan niyo po. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Iyon po yung keyword. Ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Kaya si Nehemiah, una, mabuti siyang tagapamahala. Tuusin nyo, ang daming tao. Para dito sa Pilipinas, 111 milyong Pilipino po tayo. Tuusin mo, ikaw ang tagapamahala ng inumin ng hari.
O, di ba? Ibig sabihin, good steward ka. Siguro, di ba, pagka nag-a-apply ka sa trabaho, sasalain yan. Palasyo po yan. Hindi basta-basta, kailangan ay maraming maraming requirements. Pero ito si Nehemiah, mismo sa hari. Kaya po, napakahalaga po noong tinatawag na good steward. Ano po ba? Sa panahon natin ito, ano ba po yung dapat pamahalaan natin ng mabuti? Siyempre, una, dapat tagapamahala tayo ng relasyon natin sa Diyos. Amen? Kailangan mabuti tayong tagapamahala. Iniingatan natin ang relasyon natin sa Diyos. Yung bang hindi ka natatangay na nasisiklot-siklot. Ang ay pinaglalaban mo palagi yung pinaninindigan ay yung assignment mo, yung calling mo sa Panginoon. Ano ba yung ipinapagawa sa ng Diyos? Inaalagaan mo yung personal mong relasyon sa Diyos. Mabuti kang tagapamahala eh. Ano ho? Di ba sabi sa Bible, napagkatiwalaan ka sa maliit na halaga, bibigyan kita ng malaking halaga. Nakuha po natin. Siyempre, marami pong aspeto yung mabuting tagapamahala. Physical nating katawan. Dapat mabuti rin po tayong tagapamahala ng physical po nating katawan. Ang pandemya, inalaw ng Diyos, pero inalagaan natin ang physical nating katawan. Kasi po, ang katawan po natin ay templo po ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang katawan natin ay pag-aari ng Diyos. Kaya gamitin natin ito para sa ikararangal niya. Kapag ang katawan natin ay pinamahalaan natin, hindi tayo magbibisyo. Kasi, siyempre, ang ikakarga mo sa katawan mo ay yung mga bagay na banal para maluwalhati ang Diyos. Kung kargahan mo ng drugs, na mga ipinagbabawal na gamot, di sumuway ka na sa salita ng Diyos. Kinarga mo rito yung mga nakakasira ng katawan mo. Diba? Alak. Kasi sisingil po yan eh. Yung mga, yung itinatanim natin sa katawan, kahit po yan sigarilyo. Ngayon, hindi sisingil yan. Pero pagdating ng takdang panahon, sisingil po yan. Ano ba ang ikinakarga natin sa ating katawan? No, hindi, ito po, sinasabi ko kasi, sabi po ng Biblia, ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Ito po'y banal. Na kailangan ng mga parangalan po dito ay ang Diyos. So ito po yung mga dapat po nating maging mabuti tayong tagapamahala. Kagaya po ni Nehemiah, siya po ay good steward. Ano ba ang mga dapat nating pamahalaan? Siyempre, pamilya natin. Kung kayo po ay mga magulang na nakikinig po sa akin ngayong umaga, pamahalaan niyo po na maayos sa inyong pamilya. Kayo mag-asawa, patuloy pong pag-ibayuhin niyo ang pangarap niyo po sa inyong mga anak. Kasi po, mabuti kayong magulang. Amen. Ang dami na dapat tayong maging mabuting tagapamahala. Yung pag-aaral mo, kabataan ka, alagaan mo yan. Mabuti kang katiwala dyan. Kasi ngayon, nasa stage of learning ka. Pag nagtagumpay ka dyan, papasok ka sa stage of execution. Pagdating mo ng edad na 20 plus, tapos ka na ng pag-aaral, hindi ka na magiging problema ng iyong magulang. Kasi may matatag ka ng trabaho. At nag-asawa ka, hindi ka na rin problema ng magulang mo. Kasi nagtagumpay ka sa stage of learning. Amen. Kasi naging mabuti kang tagapamahala. Mag-aasawa ka. Darating ka doon sa stage of legacy. Kasi ginawa mo ang proseso ng buhay. Kaya may legacy kang maiiwan. Kasi naging mabuti kang tagapamahala. Ang mga anak mo, apo, sinusundan ka. Sumusunod ka sa Diyos. Iniingatan mo ang sarili mo. May pamana kang salita ng Diyos. Sabi sa aklat ng awit 119, 111, ang banal mong salita ay pamanang walang hanggan. Di ba?
bago tayo kunin ni Lord sa stage of rest, mission accomplished. Naging mabuti tayong tagapamahala. Patay na tayo, nagsasalita pa ang buhay natin doon sa naiwan natin. Ano po? Mga negosyo, yan po ay mabuti kang tagapamahala dyan. Hindi po lahat binigyan po ng negosyo. Amen? Maging good steward ka dyan. Kasi gagamitin din ng Diyos yan para i-bless ang pamilya mo. At time will come, gagamitin ka ng Diyos sa maraming tao. Amen? Kasi naging mabuti kang tagapamahala. Di ba? Kagaya po ng may-ari ng Dunway Processing Corporation. No? Naging mabuti tagapamahala. Lumawak po kanilang negosyo. Ngayon, ang daming bansang Pilipinas nakikinabang. Nung isang araw lang, nakatanggap po tayo ng manok, bigas. Di ba? Barangay. Napagpala. Hindi lang po rito, buong Pampanga, buong Pilipinas. Kung sa po, may kanya-kanya po tayong katangian. Pero, ang mahalaga doon, ang keyword doon, mabuting tagapamahala. Kagaya po ni Nehemiah. Marami po tayong dapat pangalagaan. Amen. Ano bang trabaho mo? Nasa private, government sector ka man, maging good steward ka. Sa ministry, ano ba yung pinagkatiwala sa ministeryo? Maging tapat ka dyan. Amen. Nung January, nagplano tayo. Nanalangin tayo. Disyembre na. Amen. Pagpatuloy mo. Kasi alam niyo po, doon sa katapatan natin, doon tayo be-bless ni Lord. Sabi po ni King David, awit 37 verse 25, ako'y matanda na. Pero wala akong nabalita na sa taong tapat ay naging hampas lupa. Kaya pagka may trouble sa ating buhay, may mga, kailangan mag-evaluate din tayo. Suriin din natin ating sarili, bakit ba ito nangyayari? Ang mga salot na ito, sakuna. Pero kahit, pag sumusunod ka sa Diyos, kahit may pagsubok, kahit may pandemya, tuloy ang biyaya, grasya po ng Diyos. Hindi ka apektado niya kasi ang pagsubok. Si Jesus nga, nung nasa lupa, may pagsubok Ang pagsubok nandyan, pero sasamahan tayo ng Diyos. Pero pag naging tapat ka, suriin mo ang sarili mo sa Diyos. Obedience plus pananampalataya equals blessing. Baka may bagay kang ipinapagawa sa ng Diyos, hindi mo ginagawa. Sinasabihan ka na ng Banal na Espiritu, gawin mo yan. Ayaw mong gawin. Hindi naman alam ni pastor. Amen? Ako, masusunod sa sarili ko. Okay lang na may aalawin ng Diyos yun Pero katapat niyan, ang Diyos, titimbangin ka doon sa pagsunod mo, doon sa katapatan mo. Amen? Habang isa lang ang buhay natin. Amen? Kaya po, mabuti tayong tagapamahala. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo seryoso po tayo. Kasi po, napakahalaga po ng keyword na ito, good steward, yung anointing of management. Hindi naman tayo perfect. Hindi tayo perfectong leader, hindi tayo perfectong tagapamahala, pero ang mahalaga, nagsisikap ka. Pinipilit mo na yung ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos na ministry o anumang bagay, pag-aaral, negosyo, trabaho, pagpapamilya, o sa gobyerno. Ay ipagpatuloy mo yan. Halimbawa, ikaw ay presidente, vice president, governor, mayor, barangay captain, o konsehal, o anumang ikaw ay sekretary, o ikaw ay treasurer, o anumang katungkulan mo, ikaw man ay tagapanguna ng kabataan, pulis ka man, guro ka man, o ikaw man ay doktor, nurse, magsasaka ka man, pinagkatiwalaan ka na pamahalaan ng pagsasaka. Salamat dahil sa barangay natin may pagpapalang traktora. Amen. Dahil ang mga magsasaka dito aktibo o naglabas si na kapitan ng traktora, 'di ba? Ang barangay po ang napapagpala. Hindi niyo po ba papalakpakan ng Panginoon? Hindi po lahat ng barangay nabibigyan ng traktora. Kaya po napakarami na dapat tayong pamahalaan. Yung ikaw ay binigyan ng Diyos ng passion para manalangin.
para ipanalangin mo yung iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak. Bay, katiwala ka dyan. Ang ministeryo po ng panalangin, tandaan nyo, ginawa kang intercessor. Hindi po highlight yan. Hindi ka nakikita ng tao. Hindi ka napaparangalan ng tao. Pero lihim mong ginagawa yan sa Diyos. Good steward ka dyan. Be-bless ka ni Lord. Salamat sa mga intercessor sa iglesyang ito. May pumupunta rito na madaling araw. Merong nasa sa bahay. Mahalaga, totoo kang nananalangin. Sabi mo sa iyong katabi, mahalaga, totoo kang nananalangin. Baka kahit sarili mo sugo, baka minsan sarili natin, hindi pa natin may panalangin. Paano mo mapapanalangin yung iba? Amen? Kasi po, napakahalaga po ng God steward. Pero alam ko dito, nananalangin sa bawat isa. Ano po? Saka po yung mga nakikinig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakarami po na dapat po tayong pamahalaan. Kahit po yung sa ating bansa, tayo po mga Pilipino ay tagapamahala din. Wag lang natin iasa sa mga namumuno. May bahagi din tayo. Magpasalamat tayo dahil ipinanganak tayo sa bansang Pilipinas. Meron tayong tinitirahan. Kaya dapat tagapamahala din tayo sa panalangin. Ano ba maiambag natin sa ating bansa? Napakahalaga po niyan. Sinihimaya nga po. Nakita niya na may problema sa kanyang kababayan. Nagpaalam siya sa hari. Amen. Mahal niya po yung kanyang kababayan. Hindi niya matiis. Tayo po ba nakakaramdam pagka may problema sa, halimbawa, sa barangay, sa bayan, sa ating lalawigan? Baka wala tayong pakialam. Hayaan natin sila. Bahala sila. Amen. Ang Kristiyano, tandaan niyo po, kung talagang tayo po ay may takot sa Diyos, kagaya tayo ni Kristo. May habag. Si Kristo nga po, nahabag siya sa atin dahil siya mabuting tagapamahala mula po sa langit. Nanaog po siya. Tuusin niyo, nanaog siya dahil hinahanap ka niya. Kahit ang dumi-dumi po natin, kahit hindi tayo karapat-dapat, kaya po may Pasko, isinilang siya na ang purpose niya ay mapagharian tayo, mapamahalaan tayo sa ating buhay. Kasi kapag hindi po si Jesus ang namahala sa buhay po natin, para po tayong tupang ligaw, walang direksyon ng buhay, pupunta po tayo sa bangin. Pero kapag si Kristo ang namahala sa puso natin, siya po yung mabuti nating pastol. John 14:6, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay patungo sa langit, patungo sa Ama. Sigurado, pupunta ka ng langit. Kapag si Jesus ang nag-drive, nagmaniobra ng ating buhay, ang daming dapat pamahalaan. Ano po? Relasyon sa kapwa. Dapat good steward din tayo. Kumusta yung relasyon natin sa ating kapwa? Amen? Mahalaga po yun. Sabihin mo, Pastor, paano kung gusto ko sila maayos, kailangan sila may problema. Mahalaga, ginawa mo ang part mo. Naging mabuti ka pa rin sa kanila. May pagmamahal ka pa rin sila. Hindi mo na problema yon. Kasi, sabi po sa Mateo chapter 5 verse 9, mapalad ang mga taong gumagawa ng daan sa pagkakasundo, tatawaging anak ng Diyos. Iba naman yung may prinsipyo na may ipinaglalaban ka para sa tama, na hindi naman ang taong kinagagalitan mo, kundi yung espiritu. Na ayaw mo na ang mga tao ay malugmok sa kasalanan. Para bang galit ka sa kasalanan, pero mahal mo ang mga tao. At tinuturuan mo sila ng direktiba kung paano sila makakalaya doon. Iba po yun. Yun po yung trabaho natin. Na hindi tayo galit sa tao, kundi ang ating pinaglalaban ay yung katwiran, yung katotohanan na dapat umiral sa tao. Kaya yung tao, pagka
na pamahalaan ni Kristo, gaganda po ang buhay niya. Amen. Magkakaroon ng direksyon ang kanyang buhay. At maraming tao makikinabang sa kanya. Kasi pagka ang tao wala kay Kristo, tagasira po ng buhay yan. O, di ba? Tagawasak ng buhay pagka ang tao ay wala kay Kristo. Kasi si Satanas, ang trabaho po ni Satanas ay pumatay, magnakaw, mawasak. Kaya pag kami nakikita kayong ganong karakter ng tao, abay hindi kay Kristo yun. Dahil si Kristo bumubuhay. Amen. Si Jesus nagbibigay, hindi siya nagnanakaw. Amen. Si Jesus nagbubuo. Hindi nang wawasak. Kagaya po ni Nehemiah na ating pong pinag-aaralan. Dahil si Nehemiah ay may takot sa Diyos na nalangin. Di ba? Nabuo po sa loob ng 52 araw yung pader. Amen? Kaya kapag good steward ka, may nabubuo. Kapag good steward ka, may naaayos. Kapag good steward ka, may naitatayo. Palakpak po sa Panginoon. Pangalawa, number 1, ano po? Yung ginawa ni Nehemiah, good steward siya. Number 2, self-discipline. Tayo niyo po. May labanan po dito, ano ho? Hindi shortcut. Bagaman ang binasa ko po sa inyo, tapos na yun eh. Naitayo na nila sa loob ng 52 araw yung wall, yung pader. Pero ano ang nasa likod noon? Ito po, number 2, self-discipline. Sabi po rito, Nehemiah 4 verse 9, sabi po rito, kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay, araw at gabi. Ano po ba yon? Ano ba istorya nito? Kasi po, sa mundong ito may oposisyon. No, sa Biblia, ang oposisyon ay si Satan. Ano ho? Gusto mo magpakabuti, tutuksohin ka ni Satan para huwag umayos ang buhay mo. Tutuksohin ka niya sa mundong ito. Gagamitin niya babae, kapangyarihan. Kahit ang pera, pag hindi ka marunong magdala ng pera, gagamitin din yan para malihis ka sa kalooban ng Diyos. So ngayon, but self-discipline. Ang sabi doon, naglagay sila ng bantay, araw at gabi at nanalangin. Kasi po, nung binubuo nila yung Wall of Jerusalem, ito pong pader, may oposisyon. Pag binasa niyo po ang Book of Nehemiah, nando si Tobias, si Sambalat, at si Gesem. Ayaw po nilang mabuo ang pader. Kaya po, ginugulo nila si Nehemiah. Para bang hindi natin alam kung inggit yung bumihag doon sa mga oposisyong ito. Samantalang ang ganda po ng layunin ni Nehemiah, buuin ang pader para makinabang ang lahat, para makinabang ang bansa. Pero may oposisyon. Ginugulo sila. Kaya po, ang ginawa po ni Nehemiah dito, alam niyo po, habang sila po ay sa umaga nagtatrabaho sila. At habang sila po ay nagtatrabaho, yung hawak po na isang kamay ay nagbubuhat sila o minsan pala ang hawak na isang kamay. Yung hawak naman po ng isang kamay ay sibat, sandata. Kasi nandyan nga yung kalaban eh. Pinipilit po nilang huwag maituloy. Yung magandang pangarap po doon po sa bansang Israel. Pero ang gumawa po ng strategy si Nehemiah. Kaya araw nagtatrabaho sila, tuloy ang pagpapader. Sa gabi naman nagbabantay sila. So kasama po doon ang tinatawag na self-discipline. Ano ho? Yun po ay literal. Sa atin po sa spiritual, di ba? Kasama po yan para magtagumpay tayo. Kaya nga ang ating title, Champion or Finisher. Magtatagumpay ka, makararating ka sa finish line
kung may disiplina ka. Kasi kung ang taong walang disiplina, sabi nga po sa Kawikaan, madali pong masakop ng kaaway. Para bang ang buhay niya paikot-ikot lang. Amen? Yung kanyang goal, ngayon may plano, bukas wala. Amen? Hindi dire-diretso. Close open. Amen? Pero yung mga, tusin niyo po yung mga taong may disiplina, hindi mo basta matitinag yan. Amen? Kaya po sa spiritual, di ba sabi po, para hindi tayo magapi ng kaaway, sabi po sa Mateo 26 verse 41, manalangin kayo. Kaya nga sabi doon ni Nehemiah, kaya nanalangin kami sa aming Diyos. Ibig sabihin, yan ipinayo din po ni Jesus sa mga Kristiyano, sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sabi niya sa Mateo 26 verse 41, sabi doon, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Ganun din po nangyari kay Nehemiah noon. Sa buhay Kristiyano, may pakikibaka. Ayaw na ayaw po ng demonyo na mananalangin tayo. Kasi po, kapag nag-pray tayo, lalakas tayo, sisigla. Kaya kapag tayo po ay nananalangin, lumalakas tayo. Kapag tayo po ay nananalangin, may gumagaling. Kapag tayo nananalangin, may naliligtas. Kasi po, power po yan eh. At tayo po ay magtatagumpay. Kaya takot si Satanas sa isang taong mapanalanginin. Kasi yung discipline kasi yung prayer po, umaga ka pa lang, bago ka makipag-meeting sa mundo, nakikipag-meeting ka muna sa Diyos. At yan naman po yung ginawa ni Jesus. Madaling araw pa, Mark 1:35, bumabangon na siya, umaakit na po siya sa bundok. Bago siya magpagaling, bago po siya magpalaya, kinakausap niya ang Diyos. Amen? Kaya po may power, kahit saan siya pumunta. Amen? Ako po ba natin? Kasi yan po yung, kasama po yan sa self-discipline. Alam niyo po sa totoo, kaya nga sa church na ating sinisiksik palagi rito, lagi nating ipinopost dito na maging warrior tayo, mapanalangin tayo. Sa totoo po, ito po, personal kong testimony, personal ko. Para madisiplina lang yung sarili, mine-maintain ko po na once a week talaga makapag-fasting. Mahalaga po ito. Siyempre, sinasabi ko po ito sa mga mananampalataya, sa mga bago, marahil hindi pa nyo alam ito. Pero napakahalaga po niyan, yung marunong ka rin mag-ayuno. Kasi, sinusupil mo ang sarili mo dyan eh. Kaya kita nyo po yung mga iba. Iba po yung karisma. Iba po yung salita ng mga taong disiplinado. Iba po yung bumitaw. Amen? Di ba, hindi naman lahat na nakakausap natin, mapapagpala ka eh. Minsan po, manghihina ka pa. Pero pagka yung isang tao ay disiplinado, lahat ng kanyang ginagawa ay dinadalangin. Pag bumitaw po yan, may lalakas, may sisigla, may magtatagumpay, may mananalo. Marami na po tayong ipinanalo sa panalangin sa lugar pong ito. Ano po? Ang dami mo nang ipinanalo sa trabaho mo, anak mo, trabaho, pag-aaral. Ang dami na nating ipinanalo. Kaya lang minsan ay agawin niya ng kaaway, aalsin niya sa isipan natin yung magandang bagay na nangyari na sa buhay natin. Kaya napakahalaga na nag-evaluate din tayo. Dati, pinagaling ka sa may sakit. Ngayon, kaunting problema lang, nanghihina ka na. Dati, sinagot ka ng Diyos sa mga mabibigat mong problema. Pero ngayon, gatiting lang na problema, nalulupay-pay ka na. Balkan mo yung dati mong kalagayan. Kaya nga sabi ni David, mahal na hari, kung paano ko napatay ang leon, kung paano ko napatay ang oso, yung sigulayat na yan, tutumba ko rin yan. Bakit? Inalala ni David yung kanyang karanasan. Part po yan ng self-discipline. Napakahalaga po. At ito po si Nehemiah, isa sa ginawa nila ito. May labanan.
Actually, ito po si Nehemiah. Talagang gustong saktan ng kaaway niya. Talaga pong gustong ito si Nehemiah. Huwag maituloy yung pagtatayo ng pader. Ginawa nila ang lahat ng paraan. Pero si Nehemiah matalino. Kasi may patnubay po siya ng banal na espiritu. Hindi po siya natakot. Alam niyo po na basahin ko muna itong verse na ito para may makunan po tayo. Ano ho? Stronghold takot. Sabi mo sa iyong katabi, stronghold takot. Sabi po rito sa 2 Timothy, verse 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ano po ibinigay sa atin ng Diyos? Hindi po espiritu ng pagkatakot, ng kahinaan ng loob. Sabi po rito, kapangyarihan. Kung totoo kang nananalig kay Kristo, hindi ka dapat matakot. Alam niyo po ba, si Nehemiah, tinatakot dito. Tinatakot po si Nehemiah. Pero si Nehemiah, hindi po natakot. Tayo niyo po, basahin ko po yung verse na susunod po dito. Sabi po rito sa Nehemiah 6:11, ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin yun. Ano po? Alam niyo po ang takot. Saan ba ito nagmula? Ang takot po nagsimula sa pagsuway. Kaya maraming tao natatakot. Tandaan niyo po, si Adan at si Eva, doon nagsimula yung unang takot. Dati po, wala silang takot, wala silang malisya. Pero nung sila'y sumuway, doon sa kalooban ng Diyos, natakot po sila. Natakot silang humarap sa Diyos. Kasi alam nila, may nilabag sila. Pero ang taong sumusunod sa Diyos, wala kang dapat ikatakot. Kasi ramdam mo, kasama mo ang Diyos. Kaya yung taong matatakutin, nakakahawa pa po yan. Nung itong panahon ng pandemya, kung pinakinggan ko lahat ng tinig, hindi magdediretso po yung gawain natin. Tingnan mo rin yung nagsasalita. Kasi pag kinain ka ng takot, hindi ka makakaabante. Kung si Nehemiah ay kinain ng takot, hindi po mabubuo yung pader. Sino pa ang tatayo? Sino pa ang magtatanggol? Sa kanya mga kababayan na naging talunan, walang kalaban-laban, pero may solusyon pa. Pwede pang mabago. Ang kailangan lang may tatayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang tatayo. Diba, pamilya mo, nakita mo na kalunos-lus na ang kalagayan. Arise. Amen. Bumangon ka. Pagtanggol mo ang pamilya mo. Pangunahan mo. Amen. Kung alam mong tama ang gagawin mo, at ito ay nasa kalooban ng Diyos, wala kang dapat ikatakot. Yung matatakotin po, alam niyo po, minsan yung kasalanan, ang bunga niyan, takot. Kaya naman ang totoong takot sa panahong ito, yung gumagawa ng kasalanan. Sabi ko nga kay ma'am, tinan mo, yung mga estudyante mo, pagka sila ay may ginawang mali, hindi makalapit sa maestra. Di ba? Pero tayo, mga nag-aaral ng salita ng Diyos, sikapin natin. Naobserbahan ko na po yan. Sa aking paglakad sa kalooban ng Diyos, pumapasok ang takot pagka nagkasala ka. Ngayon, hindi naman tayo perfect. Lahat tayo nagkakamali. Nandyan ang 1 John 1:9. Huwag mo nang patagalin. Kung nagkamali ka, bangon agad. Sabihin mo, Lord, nagkamali po ako. Nagkasala po ako. Sabi niyo po sa 1 John 1:9, kung ipapahayag na aking labi ang nagawa kong kasalanan, papatawarin niyo ako. Hindi yung inignore mo na. Hindi mo na layo-layo mo na sa Diyos.
Hindi mo na malaya, namumuhay ka na sa laman, makamundo. At minsan ang tao, pagka nagkasakit na, saka lalapit sa Diyos pagka may matindi ng problema. Pero ang ugat, dahil sa pagsuway, dahil sa kasalanan. Kaya po, ito yung sinasabi ko, hindi lang po dito, maging sa live stream. Yung si Nehemiah, tinatakot siya. Gustong ipahinto. Pero sabi niya, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Dito sa ating bansang Pilipinas, kung walang tatayo na mga righteous mula sa presidente, vice president, mga senador, congressman, governor, mayor, paano ng ating bansa? Kung walang makikipaglaban sa katotohanan. Amen? Ang masakit dito, yung alam mo yung dapat gawin, hindi mo ginawa. Dahil natakot ka. Kasi lahat naman tao mamamatay eh. Alam niyo po, meron nga namamatay, hindi lumalabas ang bahay eh. Namatay siya, pero walang ipinaglaban. Di ba, marami akong nabalita sa TV, mina-stroke, mina-high blood, ang iba, na-COVID. So, hindi ko kinokondem yun. Kasi ang kamatayan, hindi natin mapipigilan yan. Ang pinupunto ko rito, kagaya po ni Nehemiah, nalaman mo, yung tama, gawin mo. Kasi po, tinawag tayo, isang beses lang mabubuhay ang isang beses lang ang dadaan ng buhay natin. Alam mo yung tama, hindi mo ginawa, yan ang malaking pagkakasala. Pero kung ginawa mo yan, sasamahan ka ng Diyos. At kung kunin tayo ng Diyos, kaya nga, champion our finisher. Ginawa mo yung part mo. Si Jesus, ginawa niya yung part niya. Si Pablo, sabi po ni Pablo, Gawa 20 verse 24, walang halaga sa akin ang aking buhay. Ang mahalaga, yung assignment, yung ipinapagawa ng Diyos sa akin, ay magawa ko habang nasa mundong ito. At sabi niya sa Philippians 1:21, ang mabuhay kay Kristo, mamatay pakinabang. Kaya pag-pray po tayo, sa Pampanga, nananalangin tayo. May mga nagre-raise up ang Diyos dito ng may pangarap, kagaya po ni Nehemiah. Alam niyo po si Nehemiah, governor po si Nehemiah. 12 taon pong nag-governor si Nehemiah. Ano po? Sa Jerusalem. At alam niyo po, ito po si Nehemiah ay awang-awa dahil nung makita niya ang kalagayan, yung mga tao parang nakontrol. Basahin niyo po. Pakasabihin niyo yung nagkukwento ako dito. Basahin niyo ang Book of Nehemiah. Ang mga tao po, yung mga mahihirap ay inapi ng mayayaman. Amen. Mga lupa nila nagkasangla-sangla. So, may mga porsyento, lahat. Inayos po ni Nehemiah yon. Amen. Basahin nyo. Binuo niya yon. Sabi niya, kung kayo meron, tulungan nyo ang mahihirap. Binuo niya. Binago niya po yung sistema ng kalakaran nung nakaupo na po siyang gobernador. Amen. Kaya po, napakahalaga ng kagaya po ni Nehemiah. Good steward siya. Disiplinado siya. Nabuo. May nabuo. May naitayo. Nakinabang ang bansang Israel. Sa kanyang pamamahala, alam niyo po, pag binasa niyo po yung Nehemiah, siya po hindi kumuha po ng sweldo. Basahin niyo. Sabi doon, hindi man lang siya kumuha. Kasi sa awa niya sa mga tao, dahil ang mga tao naghihirap, hindi siya kumuha ng sweldo para sa pagiging gobernador. Talagang yung tumulong siya, pinilit niyang maikwan yung mga tao, may ayos yung kanilang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. 13 chapter yan ni Nehemiah, basahin niyo po. Basahin niyo. Ang ganda po ng istorya niyan. Dahil si Nehemiah ay good steward at siya po ay disiplinado. Ano po?
Pangatlo, papasok na po tayo dito sa pangatlo. Ano ho? Ano po yung una? So, ang title natin, Champion or Finisher. Bakit nagtagumpay si Nehemiah? Anong ginawa niya? Una, good steward siya. Pangalawa, self-discipline. Disiplinado siya. Pangatlo, focus on the goal. No, kailangan may focus. Sabi mo sa katabi, kailangan may focus. Tayo niyo po dito sa Nehemiah chapter 6, verse 3 to 4. Kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaring ipatigil ang ipinapatrabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Alam niyo po, nililing lang dito si Nehemiah eh. Gustong saktan si Nehemiah, nina Tobias, Sambalat, nina Gesem. At talagang ayaw nila na maitayo po yung pader. So, ginawan siya ng issue, talagang kinutya siya, at ipinapatawag siya na, ang sabi ng tatlong ito, pinalabas niya doon sa ipinamalita, pati sa hari, ipinaabot sa hari na si Nehemiah may planong, parang sinasabi niya si Nehemiah may planong magpresidente. Parang yung simpati ng presidente, sinisira din nila kay Nehemiah. At siniraan siya. At iniimbita siya. Parang nililin lang siya nilalanse. Ang sabi po ng mga oposisyon, mag-usap tayo para matulungan ka namin. Ano, basahin niyo po. Pero sabi ni Nehemiah, hindi maaari kong ipatigil. Hindi maaari kong iwanan ang pinapatrabaho sa akin ng Diyos. O, diba, sabi doon, 4 na beses siyang ipinatawag. Tusin nyo, nililin lang siya. Pero alam ni Nehemiah na pandaraya lamang yon. Alam ni Nehemiah na strategy lamang nila yon para hindi maganap yung plano po ng Diyos. Pero si Nehemiah, lalaki, hindi po siya natinag. Amen? Kasi nakapokus siya doon sa ipinapagawa ng Diyos. Nakapokus ka ba sa assignment mo sa Lord? Sabi mo sa iyong katabi, nakapokus ka ba doon sa ipinapagawa sa ng Diyos? Amen? Napakahalaga po nito. At sabi po ng Biblia, di ba? Philippians chapter 3, verse 14. Sabi po ni Paul doon, nagpapatuloy ako patungo sa hangganan. Amen? Upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Amen? Doon sa verse 13, sabi po doon, hindi ko inaaring natupad ko na ito. Ganap na ako. Parang sinasabi doon na hindi ako perpekto. Pero sabi po doon, ang ginagawa ko, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Ibig sabihin, yung lumipas na yon. Magpatuloy ka. Mag-focus ka doon sa pinapagawa ng Diyos. Marami na tayong karanasan sa Diyos. Marami na tayong labanan na naipanalo. Ngayon ka pa ba hihinto? Ngayon ka pa ba matatakot? Tandaan niyo po, ang takot hindi po sa Diyos. No. Ang takot, bunga ng pagsuway. Ang takot ay bunga ng walang intimacy sa Diyos. Kaya nga sabi sa 2 Timothy 1:7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Kung natatakot ka sa buhay, kung tayo natakot, hindi uusad ang ministeryo. Kung napatakot tayo sa COVID na yan, okay yan, science and faith, magpabakuna kayo. Science and faith, magpabakuna kayo, mag-iingat kayo. Pero huwag kang pakontrol dahil doon sa takot. Kasi ang puprotektahan mo na lang ang sarili mo. Wala ka nang iintindihin kundi sarili mo. Ang mahalaga, gayahin natin si Nehemiah.
Kahit maganda na ang tayo niya sa buhay. Ito sa inyo, sa palasyo siya nagtatrabaho, nasa comfort zone na siya, iniwan pa niya yun. Alang-alang sa kanyang kababayan. Nagsakripisyo siya. Amen? Ang Diyos nagre-raise up ng mga tao na mag-aalay ng buhay sa Kanya. Suportahan natin yung mga tao na may adhikain, may malasakit para sa bayan. No, alam niyo yan, matalino kayo. Mga anak ng Diyos, matalino. Ang Pampanga, tandaan niyo po, may bagong pag-asa. Ang Pampanga po, we will never be the same again. Ang Pampanga, gagawin po itong puso ng bansang Pilipinas. Kailangan laan ng mga tatayo, maninindigan, kagaya po ni Nehemiah. Barangay natin, bayan, kailangan ng mga kagaya ni Nehemiah. Mga magulang, kagaya ni Nehemiah, magtatanggol para sa kanyang pamilya. Mga manager, kagaya din ni Nehemiah yan. Ano man ang sektor na ating pinangungunahan, OFW ka man, o namang grupo, tularan mo si Nehemiah. Sundalo ka man, guro ka man, doktor ka man, nurse ka man, nag-aaral ka man. Anointing of Nehemiah, kailangan po natin yan. Lalo na po sa panahong ito, kailangan natin ng presidente, kagaya po ni Nehemiah. Good steward, maka-Diyos na pamamaraan. Kailangan natin ng vice president, kagaya ni Nehemiah. Na mga senador, congressman, lalo na po ng governor. Si Nehemiah ay governor. Mayor, kagaya ni Nehemiah. Malinis. Hindi kahit siya ay, dahil siya ay mayaman, hindi siya kumuha ng sweldo sa habag at awa niya sa kanyang nasasakupan. Sa barangay natin, napatunayan na natin ang pamamahalang kagaya ni Nehemiah. Amen. Itutuloy lamang yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nandyan yung ating kapitan, nandyan yung mga konsihal. Tuloy lang, hanggat buhay ako, hanggat tayo ay lumuluhod, hanggat tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, i-reveal ng Diyos, yun dapat natin gawin. Isa lang ang masasabi ko sa inyo, huwag po kayo matakot. Ang ibinigay sa atin ng Diyos, Espiritu ng kapangyarihan. Alam niyo po ba yung kapangyarihan? Sabi sa 2 Timothy 1:7, kapangyarihan po yan ng Banal na Espiritu. At ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, ito po yung nag-guide sa atin. Sabi mo siyang katabi, yan nag-guide sa iyo. Matatapos na po tayo, Disyembre na. Panalangin natin noong January, ang buong taon ng 2021, Lord, i-guide kami ng Holy Spirit. Salamat sa anointing, wisdom. Ang trabaho ng Holy Spirit, i-guide tayo. Tayo po ay kapos sa kaalaman, pero ang Holy Spirit, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin. Ang Holy Spirit, nagbabago ng buhay ng tao yan. Nagtatransform. Kaya kung ikaw ay matatakutin, pagka napuspos ka ng Banal na Espiritu, mapapawi ang takot na yan. Kung ikaw ay mahiyain, napuspos ka ng Banal na Espiritu, mababago ang lifestyle mo sa buhay. Ang trabaho ng Banal na Espiritu, hindi lamang mag-guide, mag-transform, mag-empowered. Pag na-empowered ka ng Banal na Espiritu, if the Holy Spirit is with us, there is liberty. May kapayapaan ka. Hindi ka nangangamba. Hindi ka natatakot sa kinabukasan mo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kasi, alam mo, ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng kapanatagan. Ang Banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo ng confidence. Na-appreciate mo,
may pagsubok man yan, nagpapasalamat ka sa Diyos kasi puspos ka ng banal na Espiritu. At tayo po, tandaan nyo, pag puspos ka ng banal na Espiritu, voice of hope ka. Hindi lahat ng nakakakwentuhan natin, lalakas ka. Piliin mo ang mga tao makakausap mo. Dapat ikaw ang magpapalakas. Piliin mo ang mapapakinggan mo. May choice tayo. Kaya narinig niyo ito, 3 C, may choice ka. May karapatan ka pumili. 2 C, may chance ka. May free will tayo. At kapag ginawa mo yan, 3 C, may change. May pagbabagong magaganap sa buhay natin. Sa buhay ng ating pamilya, barangay, bayan, bansa. Di ba kung yung anointing ni Nehemiah, makuha po ito ng 111 milyong Pilipino, wala pong problema sa ating bansang Pilipinas. Yung magbibigay talaga ng buhay, hindi sarili niya intindihin. At kagaya ni Jesus, ibinigay niya ang buhay niya sa atin. Makasalanan tayo, hindi tayo karapat-dapat. Pero iniregalo niya ang buhay niya sa atin. Kaya siya nagtagumpay. Siya yung dakilang bayani. Wala tayong sinusundan dito kundi yung ginawa ni Jesus. Nagkaroon ng spiritual breakthrough sa buong mundo dahil sa ginawa ni Jesus. Kung hindi si Jesus nagtanggol sa atin sa krus ng Kalbaryo, wala tayo dito. Wala yung Kristyanismo. Kaya dapat pahalagahan po natin to. Focus on the goal. Tinawag tayo ni Kristo para gawin ang kanyang kalooban. Buhay pa tayo kasi may purpose. 3 bagay ang ginawa ni Nehemiah. Good steward siya. May disiplina siya. Nakapokus lamang siya doon sa pinapagawa ng Diyos. Marahil, may sinimulan ka na. Pero, hindi mo matuloy-tuloy kasi ang daming pumipigil. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. Pagpatuloy mo. Kailangan makarating ka sa finish line. Ang champion, tinatapos ang pinasimulan niya. Kahit anong gawin ng tao, tandaan niyo po, kahit anong pagsisikap ng tao sa mundong ito, kung hindi naman yan ay pinapagawa ng Diyos, mapapagod ka. Malulungkot ka. Pero kung yung ginagawa mo, yan ang pinapagawa ng Diyos. Kahit may pakikibaka, kahit may labanan, payapa ka. Kagaya ni Nehemiah. Bakit? Ramdam mo sa sarili mo, kasama mo ang Diyos. Marahil may pagsubok tayo ngayon, okay lang. Pero hindi yan ang magiging dahilan para huminto tayo sa buhay. Kung ano yung pinupukosan mo, yan ang magiging destiny mo. Kung ano yung pinapahalagahan natin sa mundong ito, yan ang magiging kapalaran mo. Kung ang pinapahalagahan mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos, diyan ka lalakas. Diyan ka sisigla. Yung hinahanap mong kapayapaan, na matagal mo nang hinahanap, sa personal mo lamang, relasyon sa Diyos yan. Si Nehemiah, maganda ang kalagayan niya sa buhay. Pero iniwan niya yon dahil may assignment na ipinagawa sa kanya ang Diyos. Nakinabang maraming tao. Kasama yung disiplina. Marahil sa buhay natin,
Minsan nahihirapan tayong umabante. Nakikita mo ang hadlang sa iyong daraanan. Pwedeng yan ay sa pagpapamilya. Pwedeng yan ay sa pagninegosyo. Pwedeng yan ay sa pag-aaral. Pwedeng yan ay sa trabaho. May pinangungunahan ka mang sektor o anumang grupo at samahan. Parang nakikita mo ang hadlang. Huwag kang hihinto, huwag kang aayaw. Ang champion ay hindi umaayaw. Ang champion, tinatapos yung pinasimulan niya. May naghihintay na gantimpala sa iyong hinaharap. Ang plano ng Diyos sa atin ay magtagumpay. Walang nasasayang na karanasan. Sinubo ka lamang ng panahon. Pero, tumatag ka ngayon. Ang dami nang ipinanalo mo sa buhay. Mula pa ng bata. Kaya buhay ka pa. Marami ka pang ipapanalo. Kayo po nakikinig sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Nagsasalita po ang Diyos. May ibubuga ka pa. May ilalabas ka pang husay at galing. Huwag kang matakot. Ang tao, kahit saan lugar, minsan namamatay. Minsan, parang bula. Ang sabi sa Santiago, parang usok na naglalaho. Di ba napakasarap na yung buhay mo, pinapagamit mo sa Lord? May magagawa ka sa pamilya mo. May magagawa ka sa trabaho mo. May magagawa ka sa barangay mo. May magagawa ka sa bayan mo. May magagawa ka sa ating bansa. Gawin mo ang sinasabi ng Banal na Espiritu, kagaya ni Nehemiah. Mahirap sa kanyang kalooban. Pero kailangan niyang magbigay ng buhay. Alang-alang sa mga taong nakasandal sa Kanya. Marami nagtitiwala pa sa iyo. May mga kamag-anak ka, kaibigan. Marami pang magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Kala mo lang wala. May mapapala pa. May magkakaroon pa ng pag-asa. May mabubuhay pang pangarap dahil sa buhay mo. Huwag mong sirain ang buhay mo. Ang ganda ng plano sa iyo ng Diyos. Gusto niyang tapusin ang persimulan sa iyo. Laban lang. Ang Diyos ay nasa panig natin. Ama, salamat po ngayong pong umaga. Nakikita niyo po ang damdamin ng isang ama, isang ina, isang dalaga, isang binata, isang bata. Nasa ibang bansa man sila, narito man sila sa Pilipinas. Inilalahad po namin sa inyo ang aming buong buhay. Sinusurrender po namin sa inyo ang aming buhay. May pag-asa po sa inyong harapan. Patawarin niyo po kung minsan huminto kami sa pangarap. Patawarin niyo po kung minsan natakot kaming lumaban sa buhay. Nawala na ng ganang mabuhay. Ama, salamat po ngayong umaga. Pinapalakas mo kami. Sinisindihan mo ang aming puso. Pinag-aalab niyo po ang aming puso. Ibinabalik niyo po sa amin ang habag at awa.
Tulungan niyo po kami, Ama, na mapamahalaan po namin ng maayos ang aming pamilya. Tulungan niyo po kami na mapamahalaan po namin ng maayos ang aming mga trabaho. Tulungan niyo po kami na mapamahalaan po namin ng maayos ang aming mga negosyo. Tulungan niyo po kami na mapamahalaan namin ng maayos ang aming mga pag-aaral. Tulungan niyo po kami na mapamahalaan namin ng maayos ang aming barangay, ang aming bayan, ang aming lalawigan, ang aming bansa. May magagawa po kami. Tulungan din niyo po kami na magampanan po namin ang aming ministeryo. Maliit man ito, malaki. Ang mahalaga, naging tapat po kami sa inyo. Salamat po. Regalo niyo sa amin ang pamilya namin. Regalo niyo po sa amin ang buhay po ng bawat isa. Salamat, may mga kaibigan kami. Salamat po, may mga kamag-anak kami. Salamat po, may kabarangay po kami. Salamat po, may kababayan kami. Salamat, may bansang Pilipinas po kaming tinitirahan. Salamat po, may mga OFW. Salamat po, Diyos. Ang sarap pong mabuhay. Kami po, marami na po kaming ipinanalo sa panalangin. Yes, oh God. Thank you, Lord. Kausapin niyo po ang Diyos ngayon pong umaga. Kayo pong naririto, nasa live stream, nasa ibang bansa. Kinakausap po kayo ng Diyos ngayon pong umaga. Anointing of Nehemiah ay dumadaloy po sa inyong buhay. Kagaya po ni Nehemiah, dumadaloy po sa inyong puso. Kaya mo yan. Kaya mong ipanalo yang pinagdadaanan mo. Huwag kang susuko. Magtatagumpay ka. Nanalo na sa Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 John 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan ito at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yes, tumayo po tayo, awitin po natin ito. Sige po. Buka mo ang bibig mo, awitan mo ang Diyos. Ang Panginoon na makapangyarihan, walang hirap sa iyo. Kayo po mga nasa tahanan, sa ibang bansa dito, sabay-sabay po tayong umawit. Kailangan higit sa aking kalanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nakulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap
makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Walang Imposible. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. walang Imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Lahat ay posible. Yes, thank you Lord sa kasagutan sa aming panalangin. lahat Ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. lahat ay posible sa'yo. Yes, oh God. Salamat po Diyos sa umaga pong ito. We are overcomer. Salamat po. We are the champion, oh God. Salamat po Diyos. Pinalakas nyo kami, pinasiglan nyo po kami. At ngayon pong umaga, nakakaisa po kami sa panalangin. May mga gumagaling po ngayong may sakit. Mga nasa ospital, mga nasa tahanan, ano mga sakit nila, pinapagaling nyo po sila. High blood man ito, stroke man ito, COVID man ito, cancer man ito, any sickness and diseases na nakikita mo sa mga nasa ospital, nasa tahanan, at even sa naririto, nasa ibang bansa, sa lahat na nakakonekta rito, Lord, pinapagaling nyo anumang karamdaman nila. Dahil sa latay at sugat at tinamo ni Jesus, sabi po na inyong salita, kami po ay nagsigaling. Salamat po Diyos sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. Kaya anuman yung karamdamang nasa kanilang katawan, I cancel in the name of Jesus. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captive, will break every stronghold, be healed, be free. Anumang uri ito ng karamdaman, in Jesus' name. Kaibigan man namin ito, kamag-anak, mahal sa buhay, kakilala, and behalf ng mga taong konektado sa aming may sakit, pinapagaling niyo sila ngayong umaga. In the name of Jesus, be healed, be free, in Jesus' name. Salamat po Ama ngayong pong umaga. At kung kayo po ngayon lang po nakadalo sa ganitong pangaral, bigkasin mo ang salitang ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa kapatawaran sa aking buhay. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, nakikita nyo yung mga kaluluwa na nagpakumbaba po sa inyong harapan. Tulungan niyo po ang bawat isa. Ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. I declare na sila po ay magpapatuloy sa inyong gawain. Sa lahat po na nakikinig dito, alam mo, yung bit-bit na panalangin sa kanilang puso. Di ko po alam ito. Para sa pamilya man ito, relasyon man ito, para sa trabaho man ito, o kaligtasan man ito, o ano man itong kahilingan nila personal, pag-abroad man ito, o anumang bagay ito, personal na kahilingan po nila sa oras pong ito. Dinirinig niyo po sila. In Jesus' name. Salamat po sa katugunan sa kanilang panalangin. I declare yung kapayapaan maghari sa puso ng bawat isa. I release faith sa puso ng bawat isa. I release hope sa buhay po ng bawat isa. In the name of Jesus. Salamat po Diyos. Pinapalakas niyo sila, pinapasiglan niyo sila. Warrior anointing I release sa kanilang buhay. Anointing of intercessor, magiging mapanalanginin sila sa pangalan ni Jesus. Anointing of Good Samaritan ay dumadaloy po sa kanilang buhay. Anointing of Kingsmaker, yung ipinapanalangin nila na mamumuno sa aming bansa, magkakaroon po ito ng kaganapan. In the name of Jesus. Salamat po, nagkakaisa po kami sa panalangin. Kami lahat na naririto. We hope na kitang-kita nyo po yung mga pangangailangan po ng bawat isa. Yung panalangin nila sa kanilang mahal sa buhay sa ibang bansa,
Dinirinig nyo ito. Kaligtasan, walang aksidente, walang sakuna sa aming pamilya. In Jesus' name. Sa pangalan ng Jesus. Even sickness and diseases, walang pwedeng dapuan sa aming pamilya na anumang uri ng karamdaman. Tinataboy namin ito, layas sa pangalan ng Jesus. Even spirit of death sa aming pamilya, we cancel in the name of Jesus. At we release faith sa buhay po ng bawat isa. We release strong immune system. We release blessing sa buhay po ng bawat isa. In the name of Jesus. Generational blessing mula sa kaapu-apuhan, mula sa angkan, kanilang mga anak, pagpapalain nyo. Sa pangalan ng Jesus, ang mga anak nila ay magtatapos ng pag-aaral. Ang mga anak nila magkakatrabaho ng maganda. Magiging ulo sila, hindi po buntot. In the name of Jesus. The gift of the Holy Spirit will flow sa pamilya po ng bawat isa. Salamat po sa anointing. In the name of Jesus. Salamat po sa lahat na nakikinig ngayong umaga. Pagpalain niyo po sila. At kami po nagkakaisa sa panalangin namin ngayong umaga. I-bless niyo po yung mga trabaho, mga magsasaka. Patuloy silang aani. Mga negosyante. Generally, pagpapalain niyo anuman negosyo nila. Online man ito o anumang tinatangkilik nilang hanap buhay, pagpapalain nyo. Nagtitinda man sila, driver man sila, nagtatrabaho man sila sa private and government sector, OFW man sila, seaman man sila, anumang resources nila, pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad ang kanilang buhay. Thank you for financial breakthrough sa buhay po ng bawat isa. Thank you for spiritual breakthrough sa buhay po ng bawat isa. Thank you for emotional breakthrough sa buhay po ng bawat isa. Salamat po Diyos sa kaligtasan. We declare that Jesus is Lord sa aming pamilya. We declare that Jesus is Lord sa bansang Pilipinas. We declare that Jesus is Lord sa lalawigan ng Pampanga, bayan ng Candaba, barangay Pangclara, at sa bawat doon po sa 81 probinsya. Alam niyo po, Ama, ang puso ng bawat Pilipino. Kayo ang nakakaalam ng puso ng bawat tao. Kahit hibla po ng buhok namin bilang nyo. Ang sabi po sa Kawikaan 19:21, maraming iniisip, pinaplano ang tao. Ang kalooban mo pa rin po ang magaganap. Pero nananalangin po kami, lalo na po sa panahong ito, ilagay nyo ang mga leader sa gobyerno na kagaya po ni Nehemiah, o Diyos. God steward, may takot sa inyo. Nananalangin. May disiplina. Nakapokus sa ipinapagawa niyo po sa Kanya. Yan po ang panalangin namin. Hindi po kami nangangamba, payapa po kami. Ang ilalagay niyo pong presidente sa darating na eleksyon, kagaya ni Nehemiah. Ang ilalagay niyo po, Ama, na Vice President, kagaya ni Nehemiah. Ang ilalagay niyo pong mga senador, congressman, mga governor, mayor, mga board, kagaya po ni Nehemiah. Especially po, Ama, sa lalawigan ng Pampanga na aming kinalalagyan. Be-bless niyo po, Ama, si Engineer Bailon, Panginoon. Alam namin, may nakita kayong puso sa Kanya upang ipagtanggol ang lalawigan po ng Pampanga. I declare, hindi niyo kami binibigo. Bukas po ang kalangitan sa lugar na ito. Ilalagay niyo po siya, Ama, bilang tatay ng aming lalawigan ng Pampanga. At even po dito sa bahay ng Candaba, I declare, mula sa balbas ni Aaron pababa, wala pong imposible sa inyo. Kung paano nyo po kami pinagtagumpay sa barangay na ito sa panguna po ng aming kapitan. Hindi nyo kami binigo. Magindi dito po sa bahay ng Candaba. Ilalagay din nyo po dito ang mangunguna ay ang kanya may bahay. Ang buti mo, O Diyos, dakila ka. Kagaya po ni Nehemiah, ito po ay personal namin panalangin sa inyo. Mapapagpala po ang bawat Pilipino. Ang lalawigan ng Pampanga, may bagong pag-asa, bagong umaga. Ang mga kabataan dito, gaganda ang buhay. Magkakaroon sila ng halimbawa na dapat nilang lakaran. Mawawala ang mga nagpapahirap sa pamilyang Pilipino, ang mga bisyo, ang mga sumisira ng kinabukasan ng mga tao. At ang katawan nila ay aalagaan nila bilang templo nyo. Rise up, anointing of Nehemiah sa basang Pilipinas. Kami po ng mga anak mo, mananatiling Daniel, nananalangin kami. Isang beses lang ang dadaan po ang aming buhay.
Binibigay po namin ito sa inyo. Kayo ang nakakatalos ang puso ng tao. Mahanap po kayo ng mga tao na magtatanggol sa inyong katwiran. Righteousness exalt the nation. Sabi niyo po sa Kawikaan 29 verse 2. Kapag matuwid ang namumuno sa bayan, nagagalak po ang bayan, ang madla. Kung masama, umiiyak ang bayan. I declare righteousness. Buong Pilipinas. Ito po ang gagawin nyo. Kayo ang nag-a-approve ng lahat ng bagay. Ito po yung request po namin. Thank you for the unity ng Body of Christ sa Pampanga. Nagkakaisang panalangin ng mga pastor at ng mga workers. Buong Pilipinas. Salamat sa favor. Salamat sa anointing. Salamat sa wisdom. Ang buti mo sa aming pamilya. Tagumpay ang pamilyang Pilipino. Tagumpay ang pamilyang Kapampangan. Tagumpay ang pamilyang Bulakenyo. Batanggenyo. Ang bawat Pilipino. Tagumpay. Champion are finisher. Kagaya po ni Nehemiah. Maraming salamat po ngayong umaga. Bless niyo po lahat ng gawain ngayong pong umaga. Bless ang kabuuan ng GLBCI. Bless ang OPAP-J. Bless ang CLSG, ang Ahon. Bless ang GIL, ang buong Body of Christ. Methodist, Baptist, Presbyterian. Bless them. Salamat po Diyos sa nakakaisang panalangin. Purihin ka, dakilain ka. Ang buti mo, kami po'y nagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all.